May mga bagay na obvious at hindi na kailangan ng paliwanag ang hindi mo dapat gawin sa pera. At meron din namang ginagawa mo pero hindi ka aware na nakakasira pala ito ng goal mo, lalo na kung ang goal na ito ay para umasenso. Ngayon ay babahagi ko sa inyo ang 8 bagay na wag mong gagawin sa iyong pera kung gusto mong yumaman. Naging challenge din sa akin ang pang-8 kaya sana ay kapulutan nyo ng aral ang video natin ngayon. Pero bago ko simulan, please like this video para makatulong ka sa ating channel na mas marami pa tayong mabot. Mag-subscribe ka na with notifications on para wala ka ma-miss out sa mga bago nating uploads. Ano nga ba ang 8 bagay na hindi mo dapat gawin sa pera para yumaman? Una, huwag gumastos ng wala sa plano. Pamilyar ba? Di ba kahit madalas natin ito naririnig, ginagawa pati natin. Kadalasan pa nga may mga dahilan tayo para pagtakpan ang habit na ito. Pero ano pa man ang dahilan kung ang paggastos ng wala sa plano ay madalas mong ginagawa, baliwala lahat ng iba pang efforts mo para umasenso. Ugaliing magplano ng mga gagastusin at maging consistent dito. Sa ganitong paraan, makikita mo ang itsura ng cash flow mo. Mas malaki ba ang gastos kaysa sa pumapasok na pera? I-assess mo ang mga plano at gawing prioridad ang mga kailangan. Ang financial independence ay nagsisimula sa pagbabudget. Pagpaplano dahil isa ito sa mga kontrolado mo. Pangalawa, huwag mamuhay ng higit sa kakayanan o mas kilala sa tawag na living below your means. Hindi ibig sabihin na na-promote ka at tumaas ang sahod ay tataas na din ang cost of living mo. Tandaan na hindi panghabang buhay ang trabaho o negosyong maunlad sa ngayon, kaya mahalagang nagtatabi ka ng kung ano ang sobra mula sa dati mong lifestyle. Speaking of lifestyle, pag-usapan natin ang lifestyle inflation. Ano ang lifestyle inflation at bakit mahalagang nauunawaan natin ito? Ito yung sa pagtaas ng income ay pagtaas din ng spending habit mo. O mas kilala sa tawag na keeping up with the Joneses. Ang pagtaas ng standard of living dahil sa mas malaking income na kapag inadapt mo ay para ka na ding walang financial progress ay madalas isang trap sa mga taong hindi sanay na may malaking perang natatanggap. Overwhelming. Biglang laki ng income mo kaya ang tendency is bigla mo ding maiisip lahat ng bagay na gusto mong magkaroon nung maliit pa ang income mo. Kaya kahit mas malaki na ang kinikita mo, pakiramdam mo ay kulang pa din. Maging aware ka sa mga ganitong pagkakataon. Maging kalmado at maglaan ng oras para pag-isipan ng mga bagay na bibilhin mo o paglalaanan ng income mo. Pangatlo, huwag mangutang ng hindi kailangan. May mga taong naging bahagi na ng kanilang buhay ang pangungutang. Minsan pa nga kahit sapat naman ang kanilang kinikita, parang hindi sila mabuhay ng walang utang. Doesn't make sense, right? Isang halimbawa nito ay ang isang empleyado na kumikita na mahigit 25,000 per month ay may utang sa ShopeePay dahil mas convenient ito kapag may deliveries. Pero ang totoo, sa pagdami ng ShopeePay orders, paglaki din ng interest na maaari mo sanang magamit sa ibang bagay. O ang isang business owner na madalas credit card ang ginagamit sa mga purchases niya at hindi na-anticipate kung gaano nakalaki ang halaga nito na sa katapusan ng buwan ay i-convert lamang din sa installment dahil masyado na palang napaparami at hindi na kontrolado. Ang kawalan ng plano sa paggastos at pag-rely sa utang ay madalas nakakasira sa goals mo. Kung gusto mong umasenso, ang pangungutang isa sa mga bagay na dapat mong bawasan o eliminate. Sa tuwing nangungutang ka kasi, bahagi ng perang hindi mo pa kinikita ay nagagastos mo na. Pang-apat, huwag i-underestimate ang emergency fund. Paulit-ulit natin itong ina-advise na ang emergency fund ay napakahalaga sa iyong pinansyal. Pero marami pa din sa atin ang ayaw gawin ito dahil sa maraming excuses o siguro dahil kontento na silang manghingi ng tulong sa gobyerno, kapamilya at mga kaibigan sa tuwing darating ang emergency. Pero paano kung lahat ay apektado ng emergency? Hindi baga sarili mo lamang din ang lalapitan mo? So kung hindi mo ito pinaghandaan, paano mo ito malalampasan? Subukang magtabi ng paunti-unti kada buwan hanggang sa mabuo mo ang at least 3 months equivalent ng income mo. Pang-5, huwag matakot mag-invest. Ang pag-invest ang isa sa mga bagay na kinatatakutan ng marami dahil ayaw nila ng risk. Without risk, it is impossible na mapalago mo ang iyong savings or worst, mabawasan pa ito dahil sa fees and taxes kapag inilagay mo ito sa savings account. Instead, maghanap ng mga low-risk investment tulad ng real estate at MP2. Kung hindi ka mag-i-invest, matatalo ka lang ng inflation. Halimbawa, 5 years ago, nagsisave ka ng 1,000 per month thinking na malaking bagay ito pagdating ng 10 taon. Unfortunately, tumaas lahat ng bilihin. Ang dating isang sakong bigas na 1,500, pagkalipas ng 10 taon ay 3,000 na. Ang 1,000 per month na savings mo noon,
Ngayon ay kakapraso na lang ang halaga dahil sa pagtaas ng lahat ng bilihin. Hindi ba mas magandang na-invest mo ito sa real estate o kung ano pang investment kung saan sa paglipas ng panahon ay tumataas ang value? Pang-anim, huwag masilaw sa mga get rich quick. Takot mag-invest pero matapang kapag pinakitaan na ng malaking halaga. Isa sa mga katangiang sure ang pagbagsak. Walang overnight success. Laging tandaan na kapag hindi mo pinaghirapan, hindi rin yan tatagal sa'yo. Huwag masilaw sa mga investment na too good to be true. Yung tipong 20% return sa loob ng isang buwan o higit pa, mga investment na kailangan ng invites at mga produktong kailangan mong ibenta sa napakataas na halaga. Mga investment na hindi mo kailangang paghirapan pero ang return ay napakabilis at napakataas. Ang pagyaman ay hindi nakukuha sa panluloko ng kapwa o sa mas mabilis na paraan. Ito ay nangangailangan ng disiplina, tiyaga at oras. Pang-7, huwag baliwalain ang financial education. Isa sa mga bagay na huwag mong isa-isang tabi ay ang pagbabaliwala sa financial education. Maraming libreng resources, YouTube, mga free ebooks, at mga free webinars. Magkaroon ng initiative para mag-research kung ano ang mga investments na napapanahon at mga investments na patok sa iyong personality. Gumagastos nga tayo sa mga online games at kung ano-ano pang sinasayang lamang ang ating oras. How much more itong mapapakinabangan natin in the long run? Pang-8, huwag mainip na yumaman. Ang tendency kasi kapag naiinip ka sa iyong pagyaman ay ang pagpatol sa mga madali ang solusyon tulad ng mga networking at get rich quick na nabanggit natin sa number 6. Ang pag-asenso ay nangangailangan ng disiplina, tiyaga at panahon. May mga pinapalad sa mga mabilisang paraan pero kadalasan ay mga patikim lamang at kailangan pang manglamang ng kapwa. Kung gusto mong umasenso, magsumikap. Pag-aralan ang mga investments na gustong pasukin at magtiyagang maghintay sa reward ng iyong hard work. 8 lamang ito sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa para umasenso. Marami pang mga habit ang kailangang pag-aralan mo kung nakakatulong ba ito o nakakasira sa goals mo. Ang mahalaga sa lahat ay natututo tayong mag-assess ng mga bagay at marunong tumanggap ng feedback mula sa ibang tao. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on. At sana'y yumaman ka.